biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. ayayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa 16 na linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OIR. Magsitayo ang lahat. Sumigaw ka ng papuri ba ng Diyos, sapagkat ikaw ang mayang pinubos. Magalak kayong lumapit sa Kanya, Siya ang Diyos ng habis at tuwa. Huwag kayong mangamba, buong pusong manalig sa Kanya. Siya'y hindi tatahimik hanggat hindi kayo lumaya. Sumigaw ka ng papuri ba ng Diyos, sapagkat ikaw ang mayang pinubos. Magalak kayong lumapit sa Kanya, Siya ang Diyos ng habis at tuwa. We offer this holy sacrifice of the Mass for the fast recovery of Ate Nene. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan.
sa Diyos sa kaitaasa, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Cordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na natutulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa halip na ipagtanggol at busugin ang bayan ng Diyos, inabuso ng mga hari at ng mga pinunong relihiyoso ng Huda ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Inalagay nila sa panganib ang mga tao. Nakialam ang Diyos at nangako ng kaligtasan para sa kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga ito, mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa kanilang mga tupa, mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muling daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoong Matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan.
binibigyan niya ako ng iyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang dang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Itinuturo ni Pablo si Jesus bilang ating tagapamagitan sa Ama at sa isa't isa. Siya ang nagbuwag sa lahat ng balakid na naghihiwalay at naglalayo sa atin sa isa't isa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos sa tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat, hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan
at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunasad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po mga kapatid ko kay Kristo. Naalala ko yung kwento ng aming guro nung ako'y isang nag-aaral pa. No? Ang sabi niya daw, no, ay may dalawang naglilinis sa damuhan. At kinuha sila upang maglinis. No? Especially sa kampo, yung asyenda ng mga asyendero, no? Early in the morning, nandoon na yan sila. Depende sa kanilang lilinisan, no? Ang kanilang makukuwang bayad. Ang isa daw ay nagmamadali, no? Umaga pa lang nagsimula na. At ang isa naman, after ng ilang oras, ay siya po ay tumitigil. Sabi ng isa, mauuna ako sa kanya sapagkat patigil-tigil siya. At nung tanghali, yung patigil-tigil ay natapos na. No? Kaya nagtataka siya, nilapitan niya ang isang palaging nagpapahinga. No? At tinanong, bakit nauna ka pa? Di ba patigil-tigil ka lang? Ako walang tigil. No? Tuloy-tuloy ako sa paglilinis. No? Nagpo-focus ako. Sabi ng nakatapos, hindi naman ako tumitigil talaga. Part na yan, no, ng aking pagpapahinga. At nung ako'y nagpapahinga, inaano niya daw yung kanyang, yung kanyang panlinis. Anong tawag doon? Yung titahas, tasan? Ang tawag doon sa Tagalog? Yung ginaganyan upang magiging hindi mapurol. Yan, no? Ha? O, kayo na bahala dyan, no? Anyway, gano'n, no? Ginaganyan niya pala sa tuwing siya'y nagpapahinga. Kaya kapag bumalik siya, ayun ay mabilis, no? At may lakas na siya. Kaya natapos niya na agad. Bakit ko kwento? Dahil ito din ang nangyayari sa ating ebanghelyo. Kung naalala ninyo, last Sunday, pinadala ni Jesus ang kanyang mga apostoles. No? Apostol. Pinadala niya na may kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may sakit. Ibig sabihin, umalis silang dala-dala ang kapangyarihang inutos ni Jesus. Kaya po sa bawat inuutos ni Jesus, sila'y may karapatan, no? Na inutusan, kaya sila'y may karapatan magpaalis at magpagaling. Katulad ko, do you think magsasalita ako sa harap ninyo kung hindi ako pinadala ng aking superior? Kung hindi ako binigyan ng kapangyarihan ng obispo dito sa Maynila. Ang obispo binigyan din ng kapangyarihan ng Santo Papa. At ang Santo Papa, ang kanyang kapangyarihan ay galing kay Jesus. Kaya nandito kami, hindi, no? Kaya sa tuwing may nagsasalita, hindi ito sarili lang namin, kundi ito'y
galing kay Jesus. Itong kapangyarihan ay binigay sa amin ay galing sa Kanya. Kaya po minsan napapansin ninyo, Father, may sakit. Father, magpapabinyag. Sapagkat binigyan kami ng kapangyarihang gagawin at gampanan ang Kaniyang mga utos. Kaya po sa ating Ebanghelyo, sa pagbabalik ng mga apostol, sila'y siguro pagod na pagod sapagkat ang kanilang mga gawain noong unang panahon ay napakatindi. Lagi niyong tandaan, walang sidecar noon, walang e-bike, no? Walang tawag nito, walang masasakyan, kundi panyapak lang talaga nila. At sabi pa nga doon sa last Sunday, huwag kayong magdala ng pera. Napakatindi, no? Sapagkat ang dadalhin nyo ay isang tungkod lamang. At ibig sabihin sila'y nagiging pastol sa mga taong nangangailangan. Kaya po sa ating Ebanghelyo, nung dumating sila, nakikilala na sila ng tao. Kaya gusto ni Jesus na sila ay magpahinga. Yan, magpahinga. May nakita ako sa internet, no? Yung REST, yung acronym. Yung REST daw, ang meaning nun, retreat from your works, ang R. No? Tapos, ano ba yung ina niya? Ano doon? Enter His presence. Tapos, S, sanctify your time. Tapos, T, ano yung T? Rest. Sanctify your time. Parang trust in God yung last. Napakaganda, no? Kaya dapat sa buhay natin, hindi lahat trabaho. Kaya dapat din natin magpahinga. Kaya sinabihan ni Jesus na magpahinga. Ngunit nung sila ay nandoon na, no, nauna pa yung mga tao sa kanilang pupuntahan. At doon, no, nakita ni Jesus na sila ay parang tupang walang mga pastol. Kaya napaka-importante magpahinga, pero kapag may tao na lumalapit sa inyo, huwag ninyong sabihin, nagpapahinga ako. Sapagkat ito ang napaka-importante. Ang tularan si Jesus sa pagpapahinga natin kapag may nangangailangan, dapat tularan natin si Jesus, no? Na maging pastol tayo sa mga tupang walang pastol. Kaya po di po ba sabi ng mga pare, kapag emergency, sila'y dapat ninyong gisingin kahit hating gabi. Di po ba? Emergency lang. Huwag naman yung hindi emergency. Kaso lang, sometimes or oftentimes, ang emergency natin depende sa ating kagustuhan. Di po ba? May lumalapit sa atin kung kailan na naghihingalo. Aapurahin na yung pare. Father, bilisan mo. Paano kapag may misa ang pare? Therefore, hindi mapuntahan. Kaya po, last Sunday, no, may misa ako ng alas 6. May pumunta na 5:30 yata, no, or 5, basta, hindi na papasok sa oras. Kaya hindi na siya, sabi ko, may pari pa dyan, no, i-try nyo sila. Hindi ko lang alam kung napuntahan, parang sa wala yata, no? Kaya yun, minsan, sabi ko, dapat kapag hindi pa namamatay, no, hindi pa yung terminal ang kanyang sakit, magtawag na kayo ng pari upang sa ganun, maagapan ang kanilang sakit. Sapagkat iyan naman talaga ang trabaho ng mga pari, puntahan ang may sakit, pagalingin ang may sakit sa pamamagitan ng anointing. Hindi po yan lang namin, no? Yan po ay ibinigay ng ating Panginoon sa mga pari na magpagaling ng may sakit. Hindi po para mamatay ang may sakit. Kasi majority, ang
kanilang isip, ang pari, ay si kamatayan. Kapag nalagyan ka na ng oil, mamamatay ka na. Siyempre, gano'n naman talaga ang nangyayari. Bakit? Dahil tinatawag ninyong pare kung kailan na mamamatay. Pero sana maagapan pa iyan. Kaya mga kapatid, no, napaka-importante ang magpahinga. Pero wag naman araw-araw pahinga. Di po ba? Kaya po, no, dapat ang ating oras sa Diyos meron. Ang ating oras sa trabaho meron din. Kaya po, dapat i-balance natin ang ating oras sa ating buhay. Napakaganda, di po ba? Every Sunday, nasa simbahan tayo. Every ganito, nasa trabaho tayo. Dapat bigyan din natin ng oras ang ating sarili na kakausapin ang Diyos. At sa tuwing tayo'y nananalangin, allow Jesus to speak, na magsalita ang Diyos. At kung ano ang kanyang sinasabi sa pamamagitan ng ating panalangin, atin din pong gawin. Kaya po napakaganda ng ating ebanghelyo. Ipinapakita sa atin ang kahulugan ng totoong buhay. Ito yung totoong buhay. Trabaho, pahinga, trabaho ulit. At papahinga, pabalik-balik. Kaya po, tignan natin ang ating oras, ang ating way of life, kung saan natin ginugugol ang ating oras. Minsan ang iba, nauubos ang kanilang oras sa pagtitiktok. Gising na sila. TikTok na kasi, TikTok, Facebook, kung ano-ano pang ginagawa, Lahat na lang i-post sa social media. Nagpalinis ng kuko, i-post ang ingron. Kumain, i-post. Hindi, anak ko, lahat na lang dapat alam ng ibang tao para makagather ng likes. Ano pang gusto ninyo kunin? Marami tayong nauubos na lang. Ibig sabihin, nilalamon na tayo ng social media. Nilalamon na tayo ng TikTok. Kaya hindi minsan tayo maka-function or makatrabaho ng maayos sapagkat doon na tayo nauubusan ng oras. Bato-bato sa langit, matamaan, huwag magalit. Minsan nakikita ko, tanda-tanda na, nagpo-post pa. Pero siguro, panglibangan na rin, Pero sana, ang ating oras hindi mauubos doon. Dapat may panahon tayo sa Diyos, may panahon tayo sa ating sarili, may panahon tayo sa ating pamilya at trabaho. Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, kahit gaano tayo kabisi sa buhay, lagi niyong tandaan na magpahinga at manalangin. At kahit nagpahinga kayo, kapag may nangangailangan sa inyo, lagi niyong unahin ang tinatawag na habag na ginawa ni Jesus sa taong nangangailangan. Please all stand. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos. Kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya at ang ating itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng inyong kawan, ang Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga leader laiko, nang sa gayoy patuloy silang mga laga ng iyong bayang, hinirang at mag-alay ng sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ng halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, maawain, mapagkumbaba at tapat sa sinumpaang katungkulan, pangalagaan ng karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Tulutan mo nawang madama ng mga taong tigib ng kalungkutan at naliligaw ng landas ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng pagkandili at pagtulong sa kanilang mga kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Gabayan mo sa kanilang mga misyon ang mga relihiyoso at relihiyosa nang manatili silang tapat sa iyong kalooban, O Diyos Ama. Naway akayin at tipunin nila ang mga tupang nangalat mula sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ipamalos mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay, nang sa gayoy manatiling buhay sa kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos, awang himpilan, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesu Kristo. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubham mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang nakaitigugin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos. Pabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa mahina, ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa at patawarin mo aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at diyan sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat para sa mga paalala. Ang MTVI at ang ating simbahan ay nagkaisa sa pagbuo o paggawa ng isang limited edition Coffee Table Book o CTB. Ito ay isang fundraising CTB campaign. Ang librong ito ay mayroong 200 mahigit na pahina na may mahalagang impormasyon na mga makulay na kasaysayan ng ating simbahan sa loob ng 50 taon. Ito ay may hardbound cover. Maaari na po tayong mag-ipon para dito. Inaasahang ilalabas ang librong ito sa darating na buwan ng Setyembre. Para sa iba pang mga detalye, tignan po natin ang tarpaulin na nasa harapan ng ating simbahan. Ang San Sebastian Basilica, Quiapo, Manila ay nananawagan sa ating suporta sa pamamagitan ng inyong lagda o pirma. Layunin ng signature campaign na ito na malikom ang 400,000 bilang ng lagda upang mas marinig at makita ang ating panawagang mailigtas ang San Sebastian Basilica, ang natatanging simbahang gawa sa bakal dito sa Pilipinas na ngayon ay posibleng manganib at masira dahil sa pagtatayo ng napakataas na gusali malapit dito. Suportahan at pahalagahan po natin ang San Sebastian Basilica sa pamamagitan ng inyong lagda o pirma. Pagkatapos ng ating banal na misa ay maaari po tayong magpunta sa lamesa na nasa harapan ng ating simbahan. Panoorin po natin ang video mula sa ating mahal na Kardinal Luis Antonio G. Tagle. Pagpagka makasarili, deadly virus. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Tayo ng magkape at pandasal. Nabago ng coronavirus ang takbo ng buhay sa buong mundo. Nakakatuwang makita na maraming magagandang bagay din ang binuhay ng virus. Nagkasama ang pamilya, nagluto na ulit ang mga magulang, hinahanap ang misa, nagbabayanihan, luminis din ang hangin, maaliwalas ang kalangitan. Pero hangad pa rin natin na masugpo na ang coronavirus. Kahit mawala na ang virus, ingatan ng virus na palaging nariyan. Hindi lang natin pinapansin dahil parang natanggap na ang virus ng pagkamakasarili. Kinakalat ito ng pagsasamantala sa kapwa, katigasan ng puso, pagbubulag-bulagan, pagkamanhid. Hindi ba kayo natatakot sa mga symptoms na iyan? Lumayo, magdistansya sa nakamamatay na virus, ang pangalan pagkamakasarili. O Jesus, puksain mo ang pagkamakasarili namin at turuan kaming ikalat ang pagmamalasakit. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo samantalang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Ipagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sambayan ang binunod sa pag-ibig ni Kristo ang diwa. Sambayan ang pinatawad at piniyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan na sa puso ng Diyos may itag tayong lahat. Piling niya na lahat tayo'y magpatawad, magmahalan. Turing niya sa ating lahat, kaibigan niya't di utusan. Sambayan ang binukod sa pag-ibig ni Kristo ang diwa. Sambayan ang pinatawad at piniyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan. At sa puso ng Diyos may itag tayong lahat. Sa puso ng Diyos may itag tayong lahat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque,
ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.